ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Isa ng bagyo ang sama ng panahon na binabantayan ng Pag-asa. Bahagya pang bumilis at lumakas ang bagyong pinangalanang Kabayan. Alamin natin ang latest mula kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Mang Tani. Yes, good evening Jessica. Dahil nga sa paglapit ng bagyong Kabayan, isinailalim ng Pag-asa sa Public Storm Warning Signal number 1 ang mga probinsya ng Southern Isabela, Ifugao, Mountain Province, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Quirino, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Aurora at Northern Quezon kasama na ang Polillo Islands. Sa mga taga roon, manatiling IM ready sa malakas na ulan na may pagbugso ng hangin. Maaaring umabot na hanggang 4 na metro ang taas ng alon sa karagatang sakop ng mga probinsya kung saan nakataas ang storm signal. Katumbas po yan ng mahigit isang palapag na gusali. Namataan ng Pag-asa ang sentro ng bagyo kaninang alas 7 ng gabi sa layo lamang 145 kilometers dyan sa may east-northeast ng Infanta, Quezon at taglay nito ngayon ang lakas ng hangin nasa 55 kilometers per hour malapit sa gitna at inaasahan itong kikilos pa northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Base sa pinakabagong forecast track ng Pag-asa, kung hindi magbabago yung direksyon nito at bilis ay tatama ang sentro ng bagyo dyan sa may kalupaan ng Aurora bukas ng madaling araw. Tatawirin nito ang Northern Luzon maghapon yan bukas at posibleng nasa may West Philippine Sea na ito bukas ng hapon at Sabado maaaring nakalabas na ito ng PAR. Bukod sa mga lugar na isinailalim sa storm signal, asahan din ang malalakas na ulan sa lalaming bahagi ng Luzon maghapon yan bukas, maliban sa Bicol Region na kung saan dahil sa unti-unting paglayo ng bagyo ay inaasahan na ang unti-unting pagbuti ng panahon. Sa Metro Manila naman kung saan mataas ang tsansa ng ulan hanggang alas 11 ngayong gabi, makulimlim at maulan mula umaga hanggang gabi. Bukas po yan. Western at Central Visayas naman ang makakaranas ng mahinang ulan umaga hanggang sa hapon, habang sa Mindanao, maaliwalas ang panahon maliban dyan sa may northern section na kung saan makakaranas ng mahinang pagulan, Jessica. Mang Tani, parang mahina lang po yung wind strength nitong si Kabayan, 55 kph. Kung hindi ako nagkakamali, parang ganyan din si Ondoy. September kasi, although October na ngayon, pero at around this time din tumama si Ondoy noon. Yes, Jessica. Medyo mataas lang ng konti o malakas lang ng konti si Ondoy dahil ito isang tropical storm. Pero ganun man, Jessica, yun ang isang katangian ng isang mahinang bagyo. Ha? Mahina yung hangin, pero posible yung malalakas na pag-ulang dala-dala nitong isang mahinang bagyo. Napansin ko kasi parang natatakpan ng ulap halos buong Pilipinas. Yes, Jessica. At yung makikita mo, ito yung satellite image. Yung mga kulay pula na yan ay nagsasaad ng matitinding pag-ulan. So kapag ganyan ang kulay ng ulap na nakikita natin, yung mga mapuputi na yan, walang masyadong ulan yan. Pero yung mga kulay pula na yan, dilaw, na unti-unti ay tumatakip dito sa Luzon. Ngayon ay nakatakip dyan sa Bicol Region. Yan yung mga magdadala ng malalakas sa pag-ulan, Jessica. Okay, pero Mang Tani, bagamat kailangan natin paghandaan at dapat tayong mag-ingat dito sa bagyong ito, yung tubig ho kayang dala nito, maski pa paano makakatulong ho para hindi gaanong matindi ang tama ng El Nino? Sa ngayon, Jessica, malaki ang maitutulong ng mga pag-ulan. Nakikita natin na lalong-lalo na dyan sa Angat Dam. Pero hindi itong bagyong ito, nag-iisang bagyong ito ang sasagot sa kakulangan o napakababang level ng tubig sa Angat Dam. But nonetheless, malaki ang maitutulong yan. Hindi lang dito sa Angat Dam, kung hindi malaking bahagi ng Northern Luzon na kung saan itong mga nakalipas na araw o buwan ay hindi nakakatik ng mga pag-ulan. Kaya itong ulang dala nitong si Kabayan, kahit papano, Jessica, ay makakasagot sa kakulangang ulan o kakulangan ng ulan na umiiral ngayon sa malaking bahagi ng Luzon. Mang Tani, Huwebes ngayon, Biyernes na bukas, may mga pihado, may mga nagpaplano ng mag-weekend out of town. Ano ho ba maipapayo nyo sa kanila? Una-una, Jessica, maghapon kasi, ngayong gabi hanggang bukas, makakaranas ng malalakas na pag-ulan itong halos buong Luzon. Pero dito sa Bicol Region na kung saan nakaranas ng matitinding pag-ulan hanggang sa ngayon, yan ay unti-unti nang gaganda ko. Kung ikaw ay nasa Metro Manila, papunta ka ng araw ng Sabado ng Bicol Region,
safe naman yan. Ang isang tinitingnan natin, yung matitinding pag-ulang mararanasan dito sa Northern Luzon, bukas yan. Kaya yun ang hihintayin nating epekto, lalo na yung mga papanik sa Baguio, Jessica, dahil maghapong maulan bukas, sa Sabado, papalayo naman yung bagyo. So kung ano yung magiging epekto ng matinding pag-ulan bukas, maghapon, dito sa Baguio at sa iba pang lugar dyan sa Northern Luzon, Jessica. Ang Metro Manila, Mang Tani, alam nyo naman dito, pag dito tumama, kahit konting ulan lang, baha agad. Ano po ba ang tansya nyo sa pag-ulan sa Metro Manila? Ngayong gabi, Jessica, hanggang bukas ng madaling araw, asahan na natin yung malalakas sa pag-ulan dahil unti-unti dumadaan at tumalapit sa atin yung sentro ng bagyo. Hanggang sa umaga yan, Jessica, asahan mo yung mga pag-ulan. Pagdating na sa hapon, yun yung unti-unting mababawasan. Kaya talagang dapat maging I am ready mga kapuso po natin, Jessica, sa posible o yung potential na pagkakaroon ng pagbaha, lalo na doon sa mga mabababang lugar. Maraming salamat, Mang Tani Nathaniel Cruz, GMA Resident Meteorologist. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.